Isang magandang tanghali po sa lahat, mga minamahal ko San Juanenyo. Ito po ang lingkod Mayor Francis Zamora at ito ang ating kwentuhan ngayong Lunes. And it's nice to be back here in San Juan. Tayo po ay nanggaling sa Visayas for an official trip. In fact, 4 na lalawigan po ang ating nadalaw. Yan po ang Cebu, Bohol, Capiz at Iloilo. So 4 provinces at talaga naman pong napakaganda ng ating naging pag-ikot sa ating mga League of Cities of the Philippines members sapagkat marami pong mga cities na miyembro po ng LCP ang ating pong napuntahan sa ating pong pagdalaw sa Visayas. So, una po, tayo ay pumunta sa Cebu. In fact, as soon as we landed, we traveled to the 7th District of Cebu kung saan tayo po ay hinost ni Mayor Gungun Hika ng bayan ng Dumanhog at siya po ang nakapag-arrange ng ating sister agreements, of course, with Dumanhog and with our towns in the 7th District of Cebu. So, yan po, no? Yan ang naging pagpirma natin ng kasunduan kasama ng mga mayors po ng 7th District of Cebu. At si former Congressman Calderon was also with us during the sister agreement signing. At pagkatapos niyan, tayo ay bumalik sa Lapu-Lapu City naman kung saan po tayo nag-stay while we were in Cebu. And day 2, tayo naman po ay nakipagpirmahan ng kasunduan with the provincial government of Cebu. So yung pinaka Cebu province mismo, no? Headed by Governor Pambari Quatro. Also with the city of Cebu and the city of Talisay, headed by Mayor Nestor Archival and Mayor Samsam Gullias respectively. So tayo po ay naka-4 na dalaw na sa lalawigan ng Cebu sa loob po ng 8 buwan. Ang unang pagdalaw po natin ay noong Nobyembre nung tayo po ay naghandog ng tulong mula po sa lungsod ng San Juan at mula po sa bawat pamilyang San Juanenyo na nagkakahalagang 1 million pesos sa Cebu Province at a separate 1 million pesos po to Bugo City nung sila po ay tinamaan ng napakalakas na lindol noong November last year. At for the city of Bugo, may separate po na 1 million pesos also from the League of Cities of the Philippines. So that was the first visit to Cebu. In fact, it was the first time I met Governor Pambari Quatro in Cebu kasi previously na-meet ko na po siya dito sa Manila. At ang ating pangalawang pagdalaw po ay noong January para po sa Sinulog Festival. Ang pangatlong pagdalaw po natin ay nung pumunta po tayo ng Camotes Island at Bantayan Island noong March. At ang ating pang-apat na dalaw po ay itong ang kakatapos lamang natin. So, nung pumunta po tayo ng March, yan po ang mga napuntahan natin. Camotes Island, Bantayan Island, and also Danao City na LCP member din po natin. Okay? So, sige po. After that, ay tayo naman po ay bumiyahe through, using a fast craft going towards Bohol Province kung saan tayo po ipumirma ng kasunduan with Tagbilaran City. Ang ating mayor ng Tagbilaran City, si Jane Yap, ay Executive Vice President po ng League of Cities of the Philippines. At ang kanyang asawa po na si Baba Yap, ang congressman ng 1st District ng Bohol, ay pamangkin ni Kerry, ang aking asawa, sapagkat ang kanyang ina at si Kerry ay magpinsang buo. So, hindi lamang sister city natin ang Bohol, specifically Tagbilaran, ngunit syempre pamilya rin po natin. So yan po, sakto nung nandun po tayo sa Cebu ay nagkaroon po tayo ng accidental and non-planned family reunion sapagkat yung mga ladies po behind Mayor Jane ay puro mga kamag-anak po ni Kerry sa father's side po niya. That is of course, from the Neri family. They are from Ozamis City at nakakatuwa nga po sapagkat sa ating pagdalaw sa Cebu
At sa Bohol ay nakasama natin po ang mga miyembro ng pamilya natin, specifically sa side po ni Kerry. So, it was so nice to see all of them. At karamihan nga sa kanila po ay from the Visayas. Okay, so same day po, no? After we signed the sister agreements with Cebu Province, Cebu City, and Talisay City, that same day, in the afternoon, tayo po ay nagsagawa ng isang National Executive Board meeting at isang Visayas Cluster Consultation. So ito po ay mga tungkulin natin as League of Cities of the Philippines National President sapagkat quarterly po nagsasagawa tayo ng isang National Executive Board meeting at quarterly rin po tayo nagsasagawa ng isang cluster consultation wherein we visit the different regions of our country at dumadalo po yung mga mayors na member ng NEB o yung mga National Executive Board members po natin at ang mga mayors naman from kung anong bahagi ng bansa ang consultation na ating sinasagawa. So ito po specifically Visayas Cluster Consultation. So yung mga mayors natin from the Visayas ang dumadalo. But of course invited po ang general membership natin. At sayang nga po because former Vice President and now Naga City Mayor Leni Robredo was supposed to join us. In fact, she messaged me na siya ay kasalukuyang nasa Daraga Airport sa Albay at palipad na dapat papunta ng Cebu. Ngunit na-cancel po ang kanyang flight kung kaya't bumalik po siya sa Naga City. So sayang po because I was supposed to administer her oath as an officer of the League of Cities of the Philippines, specifically advisor on intergovernmental affairs. So nag-message po si Mayor Leni na hindi na ho siya makakadalo. So we are hoping that on August sa aming pong National Executive Board meeting muli kung saan isasabay na ho natin ating Mindanao Cluster Consultation ay sana po makadalo po si Mayor Leni upang formal na niyang masimulan ang kanyang tungkulin bilang advisor for intergovernmental affairs ng League of Cities of the Philippines. Okay. So prior to the National Executive Board meeting and Visayas Cluster Consultation, tayo po ay nagkaroon din ng isang outreach program na pinagtulungan po ng LCP at ng lungsod ng Lapu-Lapu headed by Mayor Cindy Chan. So 30 children with special needs po ang ating naging beneficiaries. Nagkaroon po tayo ng programa para sa kanila. At meron pong magic show, meron pong handog ang Rex Bookstore ng mga libro at kagamitan sa kanila. At may libreng pagkain din po for our children with special needs. So yan po ang aming naging pagdalaw at pagtulong sa ating kabataan mula po sa Lapu-Lapu City. Kasama natin si Mayor Kirk Asis, ang ating Secretary General. Siya po ang Mayor ng Bayugan City. At si Mayor Jane Yap, of course, of Tagbilaran City, ang ating Executive Vice President. At ang katabi ko po, si Mayor Cindy Chan ng Lapu-Lapu City. Okay? Sige po. So next, after we went to Bohol, tayo naman po ay lumipad papunta ho ng Iloilo. But when we landed Iloilo, nagpahinga lang po ng konti and we took a land trip to Rojas City. So bago tayo pumunta ng Rojas City ay nakapag-ikot tayo ng konti sa Iloilo City. Yung mga pinost ko po na pagdalaw natin sa Haro Cathedral or sa una ko pong pinuntahan ay ang Roberto's Siopaw na sikat po talaga. Dito po sa Iloilo City, punong-puno po siya parate at kung kayo po ay makadalaw minsan sa Iloilo City, please visit Roberto's Siopaw, home of the Queen Siopaw. Ito po isang napakalaki at napakasarap na siopaw na talagang napakaraming tao po ang pupunta dito araw-araw. So yan po, kasama natin si Mr. Francis Chu, ang first gentleman po ng Iloilo City. Asawa po siya ni Mayor Raisa Treñas. At yan po, si Kerry of course, and the owners of Roberto's Siopaw. So after that, kami po ay pumunta sa
Kap Ising's Pansit Molo. Ito po ay sikat na kainan din po. Si Kap Ising ay isang barangay captain. So talagang kapitan po siya. At ang kanila pong restaurant ay isa sa mga pinakasikat na kainan ng Pansit Molo dito po sa Iloilo City. And right after, kami po ay pumunta sa Agatona Cafe Museum. So ito po ay Agatona 1927. It's an old house of Doña Agatona at kinonvert po nila into a museum cafe. At bago ho kami pumunta doon, ay dumalo naman po kami sa Haro Cathedral at pinost ko nga po yung religious significance po ng Haro Cathedral. Isa po sa talagang kilalang mga cathedral sa ating bansa. At dinalaw po mismo ng ating Pope. So we're very thankful to have been able to experience going to the Haro Cathedral and also entering and praying there. At bago nga ho nun ay nakita natin po ang kanyang napakagandang structure from the outside. So, and immediately after, kami po ay pumunta na sa Agatona Cafe and Museum. Okay. So next po, after that, tayo naman po ay bumiyahe papunta ng Rojas City kung saan tayo po ay pumirma ng isang kasunduan bilang magkapatid with the City of Rojas, with Mayor Ronnie De Divas. Yan po, no? First time ko po sa Capiz Province, napakaganda. In fact, first time ko po sa Rojas City also. So it was about a 2.5-hour drive from Iloilo City at ito yung tinatawag na Panay Island. So nasa tuktok na po siya ng Panay Island at una ho kaming kumain dito po sa Bitoy's Restaurant. Sikat na sikat po siya para sa seafood at sa barbecue. So yan po, ang Bitoy's Restaurant owned by Dr. Munich Conlu. Yan po siya, yung nakasombrero. Yan po si Mayor Ronnie De Divas at of course ang aking may bahay na si Kerry. So kami po ay nakasubok ng napakasarap na seafood at pagkatapos po niyan tayo ay dumalaw sa Rojas City Hall. Inikot po tayo ni Mayor Ronnie De Divas sa kanyang tanggapan bago tayo pumunta naman po sa pamamahagi ng pamahalang lungsod ng libreng bigas at ng financial assistance. So yung libreng bigas po nila ay combination po ng ating bawat bayan makikinabang program through the Local Government Support Fund at through their local funds as well. So 6 years na po nila ito ginagawa dito po sa Rojas City. So separate from that ay nagkaroon ho ng payout para sa mga lupon tagapamayapa ng Rojas City. So of course, during the program ay tayo po ay pumirma ng isang kasunduan bilang magkapatid with Rojas City. So we signed the sister agreement with them during the same event, in the same venue. At yan po, napakaraming tao. So we are very thankful to Mayor Ronnie De Divas for arranging this. Pati po kay Vice Mayor Teresa Almalbis, na nanay ng aking kaeskwela sa De La Salle University na si Barbie Almalbis. In fact, nag-video call pa kami ni Barbie upang magkamustahan sa isa't isa. At batchmate ko siya sa DLSU. In fact, naalala ko, nung nagsisimula pa lamang ang Barbie's Cradle, ay kumakanta siya sa campus mismo. Very casual lang, hindi concert. Yung kumakanta lang dun sa isang area which we used to call Pebble Wash. Dito yung tambayan ng mga athletes. At yan, kumakanta siya ron and everyone would gather basically to listen to her sing. So, yan po naging pagpirma natin ng kasunduan with Rojas City at nakasama rin natin si Mayor Ming Rosario ng Manawag, Pangasinan na nadalaw din natin about 2 to 3 months ago during the centennial of the Lady of Manawag. At kasama po niya ang kanyang asawa na si Twiggy na taga Rojas City. So kita niyo, nagko-connect ang mga family relations po, no? At yung mga nadadalaw natin at nakikilala natin sa ating pag-ikot sa iba't ibang bahagi natin bansa ay nagko-connect po.
So I'm very thankful also to Joanne, the wife of Mayor Ronnie, sila nila Kerry at nila Twiggy nagkakwentuhan during our visit. So nung gabi naman po, kami pumunta sa People's Park. Ito po, madalas ko nakikita yan sa mga social media posts. Napakaganda po ng People's Park. Ito yung merong signage ng Rojas City at meron silang napakagandang fountain. Dito na yan basically sa pinaka-beachfront po nila. At pagkatapos kami po ay kumain naman sa Nanam. Ito po ay restaurant within the People's Park. At nakain ko muli ang isa sa mga pinaka-favorite seafood ko, yung po ang diwal. So sa lahat po na nakakaalam kung ano yung diwal, alam nyo kung gaano siya kasarap. At dito siya sa area ng Capiz talaga pwedeng i-harvest. No? So napakasarap po ng diwal. So we're very thankful of course to Mayor Ronnie de Divas for the warm welcome to Rojas City. So yan po yung kanilang fountain. Nag-iba-iba yung kulay niyan. At yan po yung People's Park. At yung mga pinost ko pong photos, no? Basically, we want to highlight yung mga tourism destinations ng Rojas City. Ganun din ang ating mga nadalaw na mga lungsod at bayan nitong nakarang araw. At after that po, kami ay bumiyahe na the next day, which was yesterday, back to Iloilo City, kung saan tayo naman po ay nakiisa sa Liga Day ng lalawigan ng Iloilo, kung saan mismo si Governor Toto Defensor po nakasama natin, Vice Governor Lian de Buque, ating mga miyembro ng Kongreso ng Iloilo Province, ating mga provincial board members, mga councilors, mayors, vice mayors, and our barangay officials. More than 15,000 barangay officials po ang present kahapon. At yan po, kasama natin si Councilor James Yap at former Councilor Paul Artadi sa ating pagdalaw. At yan, that's Governor Toto Defensor and Vice Governor Lian de Buque. So muli sa inyo pong lahat, mga minamahal nating Ilonggo, maraming salamat sa napakainit na pagtanggap po ninyo. Nakadalawang dalaw na po tayo sa Iloilo since January. So 2 visits in the last 6 months. At tuwing nandun po tayo sa Iloilo ay talagang napakabait ng mga Ilonggo, very warm, very kind, very hospitable, at napakasarap po ng pagkain. So I'm back here in San Juan at ngayon naman po, no, pag-usapan natin ang ating mga gagawin sa mga susunod na araw. At para sa akin to, napakahalaga po talaga. So I would like to announce to each and every San Juanenyo family na meron pong mag-aaral sa ating mga public schools sa San Juan na starting next Monday, July 27, ay pwede na po kayo mag-apply ng educational assistance on a per family basis. So ito rin po ang ating ginawa last year, kung saan yung mga pamilya po na may mga mag-aaral sa ating mga public schools sa San Juan ay maaari mag-apply para po sa ating 3,000 pesos na educational assistance. At kapag kayo po ay more than one na magkakapatid, no, sa ating mga public schools, ay yan po ay i-consider as one educational assistance for the whole family. So kung kayo naman po ay nag-iisa lamang, then solo application po yan. Ngayon, if you are 2, 3, or even more, ang inyong application po will be one for the entire family. So please coordinate with the DepEd para ho sa inyong family composition. In fact, nag-usap na po kami ni City Schools Division Superintendent Nanet Losaria. At sabi ko nga po, kinakailangan maayos na yung family composition sapagkat alam po nila kung sino magkakapatid within our public schools, so that when they start applying on July 27 ay maayos na po ang ating listahan. So you can start preparing all your documents at starting July 27, pwede na po kayo mag-apply dito po sa San Juan City Hall, sa ating Mayor's Office. At yung requirements po ay ipopost din po natin. At simula nga July 27, tatanggap na po tayo ng mga applications. Okay, so tayo po umaasa na makakatulong po ang education assistance na ito sa inyong lahat.
At alam naman po natin na hiwalay sa education assistance nito ay meron po kayong mga tablets, may internet, libreng school at PE uniforms. At ito po, padating na ang ating libreng customized rubber shoes. So we're targeting to distribute by August. Yan, napakaganda. Maniwala kayo sa akin. Social na social. Very European ang design ng ating sapatos. At excited akong i-post na yan soon para makita ninyo. So aside from that, of course, meron tayong emergency go bags at cash incentives for honor students, cash incentives for graduates, and even for our public school teachers, meron din silang cash incentives at 1:1 din sila kada laptop. So yan po ang ating mga hinahandog sa ating mga mag-aaral sa mga publikong paaralan ng San Juan. Hiwalay pa syempre ang inyong mga wooden covered basketball courts at ang ating mga classrooms at school buildings. Okay? Sige po. Next. Last week tayo po pumirma na ang isang joint venture agreement kasama po ang ating PPP Center at ang proponent ng economic housing dito po sa Barangay Santa Lucia. So ito po ang magiging pabahay para sa Santa Lucia. But I would like to make it clear na hiwalay po ito sa 4PH o yung pambansang pabahay para sa Pilipino program buildings natin sa F. Manalo. So anong kaibahan po ng 4PH buildings at ng ating economic housing building? Ang kaibahan po ay yung 4PH po, ito yung within the 4PH amount. No? So ito yung mas murang pabahay, kumbaga, dahil basic po siya na housing units. Pagdating naman po sa economic housing, ito po ay option para dun sa mga mas gusto nila yung mas higher category ng housing unit. So mas malaki po ang sukat nito. 30 square meters na po siya compared sa ating 4PH na 27 square meters. So you have the option to apply for the 4PH units or dito po sa economic housing units po natin. But syempre, under muna yung proseso ng pag-construct po nito. At ang isinagawa nating pirmahan last week with the PPP Center, ito po yung ating Public-Private Partnership Center headed by Executive Director Riza Latore and yung Zeta Corporation, sila po ang magiging partner po natin. At ang proseso ito ay dumaan po sa PPP at napakahabang proseso po niyan at more than a year ang pinagdaanan nating proseso upang ma-finalize nga po ito. At yan, I'm very excited na soon magsisimula na po siya. Okay? So, yan po ay karagdagang options para sa atin pagdating po sa public housing dito po sa lungsod ng San Juan. Okay, let's continue. Nais ko magpasalamat sa aking anak at Special Assistant to the Mayor na si Rocco Zamora sapagkat sa tulong niya ay nahandugan po ang San Juan ng 1,000 packs of Moose Gear diapers para sa ating mga kabataan. So ito po ay sa pagsusumikap ng aking anak at Special Assistant to the Mayor na si Rocco Zamora. Yan po, no? Napakaraming diapers. Last time ako nakahawak ng diaper, baby pa yung mga anak namin ni Kerry. Pero ngayon, ang lalaki na nila. So we will make announcements very soon. In fact, I'm very proud of my son Rocco sapagkat sa effort niya ay nakakuha siya ng libreng mga diapers. So ito po ay papamahagi through a process which Rocco will announce. Fina-finalize lang po yan sapagkat iba-iba po mga sizes ng diapers na ito. So ayaw lang natin maging magulo yung proseso. So we're just finalizing it. And Rocco will announce very soon kung ano yung maging proseso po natin dito. Okay. Hiwalay po dyan ay personal na dumalaw si Rocco sa dalawang constituents natin from Barangay West Carmen na Pumanaw at naghandog din ng personal na tulong mula sa kanyang puso. So to my son Rocco, thank you for visiting. Alam niyo naman na talagang marami tayong mga pamilyang Sanunenyo na nangangailangan, lalong-lalo na kapag mayroong pumapanaw. So si Rocco po ay naghahatid ng kanyang personal na tulong at inaasikaso rin siyempre yung tulong mula sa ating pamahalang lungsod ng San Juan. So sa inyo lahat,
kung meron kayong mga pangangailangan sa mga pamilya ho na namatayan, o kailangan ng gamot, kailangan ng pang-hospital o anumang medical procedure, or basic financial assistance, makipag-ugnayan lang po dito sa Mayor's Office ng San Juan City Hall o di kaya sa office po ni Congresswoman Bel Zamora. Okay. Next, si Noah po ay muling naglaro sa Barangay Santa Lucia at alam niyo naman po si Noah talaga ay masipag pagdating sa paglalaro ng basketball. He's getting better and better, tumatangkad, lumalakas ang katawan at masipag talaga mag-practice at maglaro. So ako yung maasa na darating ang panahon na mapapanood ko rin siya sa UAAP. At of course, as a father, I'm very proud of what Noah has achieved and is achieving dahil talagang kung nakita nyo, nung nagsisimula pa lamang siya, medyo maliit pa noon, medyo mas mataba at mas mabagal. Pero ngayon, tumatangkad lalo, no? Pumapayat, lumalakas ang katawan at bumibilis at gumagaling. So yan po ang resulta ng pagiging masipag po sa pag-ensayo at pagiging disiplinado po sa katawan at sa pag-iisip mga values na pwede natin matutunan as an athlete na ngayon po ay mismo si Noah ay yan po ang kanyang isinasabuhay bilang isang atleta. At maraming salamat po sa ating 290,000 followers sa Facebook. Medyo dumadami na po ang followers natin. Nasa 290,000 na po. So if you are part of the 290,000, maraming salamat po sa inyo. At please continue to follow our various social media platforms, Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Okay? Sige po, meron ba tayong shoutouts? So please flash the shoutouts. Hazel, Mayor, ano po ang requirements sa pagkuha ng educational assistance? So basically, ano ho yan, no? You have to coordinate with your DepEd division. So dito po sa school kung saan po nag-aaral ang inyong mga anak, makipag-ugnayan po kayo sapagkat ayusin muna yung family composition po niyan. And of course, you have to produce your valid government ID. Ganun din po ang inyong barangay certificate. So, ipopost po namin ito sa announcements at paki-comply lang po yung requirements. At again, just a reminder, hindi po ito individual per family member kung multiple students po tayo sa public schools po natin. So, yan po ay na per family basis. So, halimbawa, pwedeng meron kayong isang grade 1, grade 8 at grade 12, hindi ho yan 3,000 each. Yan po ay consider sa one application per family, kaya 3,000 pesos po yan. So I just want to clarify that po. Okay, next please. Ami Evangelio, good afternoon po Mayor. Sa San Juan po nag-aaral anak ko, pero taga Santa Mesa po kami. Eligible po ba kami for education assistance? Mag-usap na lang po tayo. Meron po kong ituturo sa inyo na pwede natin gawin para matulungan po kayo. Okay, next please. Edna Gornes, taga Haro, Iloilo, tita ko Mayor, sayang hindi kanya na-meet. Sayang, wala sinabi. Sana nakita kami. But napakaganda ng Haro. In fact, yung ay Haro Cathedral, talagang napakaganda niya. And it's my first time to visit that area of Iloilo City. Next please. Ayan, nag-date kami sa simbahan. Ledesma JPN Res. Good morning, Mayor Francis Mora. Sana po magkaroon ng courtesy call mga Navy Reservists ng San Juan City. 27th NARG Navy Hoya. Salamat din po, Mayor, kasi nakapag-training kami ng ERT and EMT for free. Okay? So, yes, let's schedule it. Makikipag-ugnayan po tayo kay Tong Pakasum ng ating City Disaster Risk Reduction Management Office to schedule your courtesy call. Next, please. Barangay Progreso. Good morning po, Mayor Francis Zamora from Barangay Progreso. Good morning din po sa inyo. Regards to Cap June Santo Domingo and to all your kagawads. Ang inyo pong Secretary, Treasurer, XO, ating pong SK Chairperson, SK Kagawads, sa lahat ng kawani ng Barangay Progreso at sa lahat ng ating mga mamamayan. Mayor Dolfo Santo Domingo, of course, if you are listening, sa inyo lahat isang magandang tanghali po. Next, please.
Arceli Noya Bea, good afternoon po, Mayor. Kamusta po kayo? Okay naman ako, Arceli. Nako, hindi pa pala kita nare-replyan. Pasensya na kasi nabasa ko yung mga message na nasa aeroplano ako. Kaso lang, hindi naman ako makareply kasi walang signal. So, please message me again para umangat lang yung message mo at replyan kita pagkatapos nitong Facebook Live natin. Okay? So, dito po nagtatapos sa ating Facebook Live. Kita po tayo sa ating mga next activities. And again, for our education assistance, excited po ako na makapagsimula na po ito sapagkat alam ko marami po tayong natutulungang pamilyang San Juanenyo, lalong-lalo na ang ating mga mag-aaral mula po sa mga pampublikong paaralan ng San Juan. Muli, maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, Mayor Francis Zamora, at ito po ang ating makabagong San Juan.